Mga idolo, 53 years, mahigit 5 dekada naghintay ang New York Knicks para marinig ulit ang salitang champion. At ngayon, natapos na ang isa sa pinakamahabang paghihintay sa kasaysayan ng NBA. Jalen Bronson, hindi na niya pinaabot ng Game 6. 45 points, Finals MVP. At sa kabilang banda, kahit natalo ang Spurs, isang rookie na may dugong Pinoy ang muling nagpakita kung bakit napakaliwanag ng kanyang kinabukasan sa NBA. Dylan Harper dropped 25 points. Harper gets inside, reverse bank shot is good. The rambunctious rookie off to another great start. At alam nyo ba kung bakit sinasabi ng marami na na-expose ng Knicks ang pagiging batang roster ng Spurs? Pag-usapan natin lahat yan. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa lahat ng NBA updates, stories at basketball content natin. At ngayong araw, isa na namang makasaysayang kabanata ang natapos sa NBA. Dahil matapos ang 53 taong paghihintay, ang New York Knicks ay champion na muli. Isipin nyo yun mga idolo, noong muling nagkampiyon ang Knicks noong 1973 pa. Ibang-iba pa ang mundo, wala pang internet, wala pang social media, hindi pa ipinapanganak ang karamihan sa NBA fans ngayon. At mula noon, taon-taon umaasa ang Knicks fans. Taon-taon silang nasasaktan, taon-taon silang nadidismaya. Naranasan nila ang mga panahon ni na Patrick Ewing, naranasan nila ang heartbreak noong 1994, naranasan nila ang finals run noong 1999, at naranasan din nila ang napakaraming losing season. Pero ngayong season, lahat ng paghihirap na iyon ay nabayaran. At ngayon, muli nilang masasabi, New York is the champion of the NBA. At kung may isang pangalan na dapat ilagay sa tuktok ng championship na ito, walang iba kundi si Jalen Bronson. 45 points, 3 rebounds, 3 assists, 2 steals at halos perpekto sa free throw line. Isa itong performance na hindi basta-basta makakalimutan ng NBA fans. Sa bawat pagkakataon na kailangan ng Knicks ng basket, nandoon si Bronson. Kapag humahabol ang Spurs, nandoon si Bronson. Kapag kinakabahan ng Madison Square Garden, nandoon si Bronson. At dahil dito, walang duda kung bakit siya ang naging finals MVP. Marami ang nagsasabing, siya na ang pinakamahalagang free agent signing sa modern history ng Knicks. At ngayon, may championship na siya. Mas lalong tumibay ang kanyang legacy. At alam nyo kung anong nakakatakot sa Knicks ngayong season? Hindi sila natitinag. Kahit ilang puntos pa ang lamang ng kalaban. Nakita natin yan noong Game 4. Tinambakan na sila ng 28 points. Pero kahit gaano pa kalakas ang momentum ng kabilang kupunan, naniniwala sila na kaya nilang bumalik. Sa buong final series na ito, ilang beses silang nakabalik mula sa malaking pagkakaiwan. At iyon ang dahilan kung bakit tinawag silang the comeback Knicks. Hindi sila sumusuko, hindi sila nagpapanik. At kapag fourth quarter na, mas lalo silang nagiging mapanganib. Usually the answer, I'm not sure though about tonight. And Brunson drew the foul, counted at one. At ngayon naman mga idolo, pag-usapan natin ang isa sa pinakamasayang bahagi para sa ating mga Pilipino. Dylan Harper, ang rookie sensation ng Spurs. Sa kabila ng pagkatalo ng San Antonio, hindi natin pwedeng baliwalain ang pinakita niyang laro. 25 points, 5 rebounds, 4 assists. Habang karamihan ng rookie ay kinakabahan sa pinakamalaking stage ng basketball. Si Dylan Harper ay parang veterano kung maglaro. Confident, aggressive at fearless. Maraming beses niyang binuhat ang opensa ng Spurs. At kahit natalo sila ngayon, isa lang ang malinaw. Napakaliwanag ng kanyang kinabukasan. Kung rookie pa lang siya, ganito na. Paano pa kaya kapag nasa prime years na siya? Fox whips it. Harper hits a free. Dylan Harper on fire in his first finals game.
Harper in attack mode. Goes inside at Brunson and scores again. 10 points in 6 minutes. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng isa pang may dugong Pinoy, mga idolo, si Jordan Clarkson. Ngayon ay may championship na rin sa kanyang NBA resume. Napakalaking achievement nito para sa kanya. Mula pagiging 6th man of the year, mula pagiging isa sa mga pinakamahusay na scorer of the bench, ngayon ay isa na rin siyang NBA champion. Isa na namang proud moment para sa mga Pilipino basketball fans. How the Knicks exposed the Spurs? Pag-usapan natin yan, mga idolo. Hindi natin maikakaila, napakalakas ng Spurs. Napakaganda ng kanilang future. Pero sa seryeng ito, lumabas ang kakulangan ng isang batang roster. Makikita mo na kapag dikdikan na ang laban, mas kalmado ang Knicks, mas discipline, mas compose, mas alam nila ang gagawin sa crucial possessions. At ito ang malaking diferensya ng experience. Ang Spurs ay puno ng talento, pero ang Knicks ay puno ng experience. At sa finals, experience matters the most. At hindi man naging kampiyon ng Spurs ngayong season, hindi ibig sabihin nito ay nabigo sila. Sa totoo lang, mas lalo silang nakakatakot para sa mga susunod na taon. Nariyan si Victor Wembanyama. Gasol fakes, drives, Nariyan si Dylan Harper at marami pang batang pyesa. Ang final loss na ito ay maaaring maging simula pa lamang ng kanilang dynasty journey. Maraming championship teams ang unang natutong matalo bago natutong manalo. Gaya ng Miami Heat noon, tinalo muna sila ng Dirk Nowitzki sa unang taon, pero naging dynasty. At maaaring iyon ang nangyari sa Spurs ngayong taon. At balikan natin si Jalen Brunson. Ilang taon na ang nakalipas, marami ang nagsasabing hindi siya sapat para maging franchise player. Marami ang nagduda, marami ang nagsabing hindi niya kayang magdala ng contender. Ngunit ngayon, finals MVP na siya, champion na siya, at isa na siya sa pinakamahalagang manlalaro sa kasaysayan ng New York Knicks. Ito ang uri ng kwento na gustong-gusto ng NBA fans, mula sa pagdududa hanggang sa pagiging alamat. At mga idolo, alam nyo ba na bago maging NBA champion ang Knicks ngayon, may 3 players ang bahagi ng isa sa pinakadominanteng college basketball group sa modern era. At naging dahilan kung bakit muling nabuhay ang New York Knicks. Ito ang kwento ng legendary na Villanova Boys. Noong 2015 hanggang 2018, may isang college team na unti-unting bumuo ng isang basketball dynasty sa NCAA. Ito ang Villanova Wildcats sa ilalim ni Coach Jay Wright. Pinangunahan sila ni Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges at Donte DiVincenzo. Hindi sila ang pinaka-athletic na grupo, hindi rin sila ang pinakasikat noong una. Pero meron silang isang bagay na bihira sa basketball: disiplina, team chemistry at winning culture. Noong 2016, tinulungan nila ang Villanova na manalo ng NCAA Championship matapos ang iconic game-winning shot ni Chris Jenkins laban sa North Carolina. Pagdating ng 2018, mas lalo pa silang lumangas. Pinangunahan ni Jalen Brunson bilang National Player of the Year ang Villanova sa isa pang NCAA Championship. Doon nagsimula makilala ang grupong ito bilang isa sa pinakamahusay na college basketball core sa kanilang henerasyon. At nagawan ko na rin po ito ng content, mga idolo. Pakicheck na lang sa ating channel. At pagkatapos ng college, isa-isa silang pumasok sa NBA. Si Jalen Brunson ay napunta sa Dallas. Si Josh Hart ay sa Lakers. Si Mikal Bridges ay sa Phoenix Suns. At si Donte DiVincenzo naman ay sa Milwaukee Bucks. Sa paglipas ng panahon, naghiwa-hiwalay man sila ng landas. Hindi nawala ang kanilang samahan. At nang magsimulang buuin ng New York Knicks ang isang contender roster, isa-isang nagsama-sama muli ang dating Villanova Stars. Una si Brunson, sumunod si Josh Hart. Pagkatapos ay si Donte DiVincenzo at kalaunan ay si Mikal Bridges. Biglang nabuo sa New York ang tinatawag na NBA fans na Villanova Knicks o Villanova Boys. Ang chemistry na nabuo nila sa college ay dala nila hanggang NBA. Kaya kapag pinapanood mo silang maglaro, parang matagal na silang magkakasama. Alam nila ang galaw ng isa't isa. Alam nila kung saan pupunta ang bola. At alam nila kung paano manalo. At ngayon, mga idolo, naihatid nila ang New York Knicks sa championship. Masasabi natin ang kulturang sinimula nila sa Villanova ay umabot hanggang sa pinakamataas na antas ng basketball. Ang nakakalungkot nga lang, hindi nila kasama si Donte DiVincenzo na mag-champion sa New York Knicks. 53 years,
53 taon, napakahabang panahon. Pero sa wakas, natapos na ang paghihintay. Mula kay Willis Reed hanggang kay Patrick Ewing, hanggang kay Carmelo Anthony, at ngayon kay Jalen Bronson. May bagong kabanata na ang Knicks history. At ang kabanatang iyon ay tinatawag na championships. Mga idolo, ano ang masasabi ninyo sa championship run ng New York Knicks? Si Jalen Bronson na ba ang pinakamagaling na Knicks player sa modern era? At sa tingin ninyo, makakabawi kaya ang Spurs sa susunod na season? From Villanova champions to NBA champion. Hindi lang ito kwento ng talento. Ito ay kwento ng pagkakaibigan, chemistry, at isang brotherhood na nagsimula sa college at nagtapos sa pag-angat ng Larry O'Brien Trophy. At sa tingin ninyo, makakabawi kaya ang Spurs sa susunod na season? Sa pangunguna ni na Victor Wembanyama at Dylan Harper? Comment down below ang inyong prediction. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel. Maraming salamat sa inyong suporta. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.